Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. 3 babae, patay sa sunog sa Navotas. At, menor de edad, patay sa sunog sa Barangay Paltok, Quezon City. Yan ang MBC TV Network News, nina Edwin Duque, at Val Gonzalez. Kinumpirma mismo ni Barangay Chairman ng Tangos South sa Navotas na 3 babae ang namatay habang 3 ang sugatan sa sunog dito sa El Santos Street sa Navotas City. Ayon kay Chairman Jojo Miller, nag-umpisa yung sunog mula sa isang poste ng Meralco, isang wire na nakakonekta naman sa bahay ng mga biktima alas 3:30 ng madaling araw. Sa isang 28 anyos na buntis ang namatay at 2 pang kasama nito, isang 40 years old at isang 4 years old na babae. Magkamag-anak umano ang namatay kung saan ay natagpuan sila sa isang lugar na magkapatong. 3 ang dinala naman sa Jose Reyes Hospital na kinabibilangan ng manugang ng buntis, tiyuhin at isang kaanak na nanawagan si Kapitan Miller sa mga nasasakupan nito. Agad na i-report sa kanila ang may nakitang mga nakajumper upang di na maulit ang naturang sakuna. Tinatayang nasa 15 kabahayan ang natupok ng apoy sa isang compound na may bilang na 20 pamilyang apektado. Kasalukuyan ng nanunuluyan sa evacuation area ang mga pamilya ng nasunugan habang ginagawa pa rin ang Navotas NGOs ang mga tulong para sa mga biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Protection kung ano ang sanhi ng sunog na umabot lamang ng pangalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako sa RS23, Edwin Duque, nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namatay ang 15 anyos na binatilyo matapos na matrap sa nasusunog nilang bahay sa East Riverside sa Barangay Paltok, Quezon City. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, hindi na nagawa pang makalabas ng biktima dahil sa laki ng apoy sa sunog na sumiklab pasado alas 9 ng umaga kanina. Lumalabas na bumalik pa ang binatilyo dahil mayroon daw na iwanan na kailangang makuha pero hindi na nito nakayanan. Halos malugmok naman sa tinding hinagpis ang kanyang mga magulang. Hindi bababa sa 10 mga kabahayan ang tinupok ng apoy na naapula. Bago mag-alas 11 na ng umaga, inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Bago ito, isa pang sunog ang tumupok sa 10 kabahayan sa Kasayahan Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City, pasado alas 8 kaninang umaga. 13 pamilya at mahigit na 60 individual ang naapektuhan na pansamantala ngayong nanunuluyan sa covered court ng Barangay Batasan Hills. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na pag-ibayuhin ang pag-iingat dahil sa matinding init ng panahon ngayon. Sa isang iglap ay maring mawala ang inyong mga pinundar na ari-arian at ang mas lalong masakit ay kung mayroon pang mamamatay. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, NBI at PNP iniimbestigahan kung staged o may sabwatan ang insidente sa Senado. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang posibilidad na staged o may naganap na sabwatan sa insidente sa loob ng Senado. Tumanggi ang NBI na kumpirmahin ang naturang spekulasyon at iginiit na bahagi pa ito ng patuloy na investigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga factual evidence habang nakikipagtulungan ng PNP sa pag-imbestiga sa 20 personalidad na naroon sa lugar. Kasalukuyang sinusuri ng mga awtoridad ang mga kuha sa CCTV at mga basyo ng bala na narecover. Binigyang diin ni Matibag na hindi pa sila maaaring maglabas ng anumang conclusion habang nagpapatuloy ang investigasyon, ngunit tiniyak niyang isa sa publiko ang resulta sa oras na ito ay matapos. Kinumpirma naman ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ang NBI ang nangunguna sa naturang investigasyon sa kasalukuyan. Tinutukoy na ng mga awtoridad ang mga may bitbit na armas at mga nakatalagang security forces sa loob ng Senado. Kabilang sa mga isinasailalim sa accounting ay ang mga tauhan mula sa Office of the Sergeant at Armed Security, Police Security and Protection Group, at Armed Forces of the Philippines, partikular ang mga miyembro ng Philippine Marines.
Ayon kay Nartates, nasa 20 individual na ang natukoy at nakapanayam na nila ang OSA at NBI. Ikukumpara ng mga investigador ang mga pahayag ng mga saksi sa mga pisikal na ebidensyang nakuha, kabilang ang mga basyo ng bala at mga kuha mula sa CCTV footage sa lugar. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.